Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Lucas, Kapitulo 22. Malapit na nga ang pista ng mga tinapay na walang levadura na tinatawag na Paskwa. At pinagsisikapan ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba kung paano kanilang maipapapatay siya, sapagkat nangatatakot sila sa bayan. At pumasok si Satanas kay Judas na tinatawag na Iscariote, na kabilang sa 12. At siya'y umalis at nakipag-usap sa mga pangulong saserdote at mga punong kawal kung paanong maibibigay niya siya sa kanila. At sila'y nangagalak at pinagkasundo ang bigyan siya ng salapi. At pumayag siya at humanap ng ukol na panahon upang kanyang maibigay siya sa kanila nang hindi kaharap ang karamihan. At dumating ang araw ng mga tinapay na walang levadura, na noon ay kinakailangang ihain ang Paskwa. At sinugo niya si Pedro at si Juan na sinasabi, "Magsihayo kayo at magsipaghanda kayo ng kordero ng Paskwa para sa atin, upang tayo'y magsikain." At kanilang sinabi sa kanya, "Saan mo ibig na aming ihanda?" At kaniyang sinabi sa kanila, "Narito, pagpasok ninyo sa bayan, ay masasalubong ninyo ang isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya hanggang sa bahay na kanyang papasukan. At sasabihin ninyo sa puno ng sambahayan, 'Sinasabi ng guro sa iyo, saan naroon ang tuluyang aking makakanan ng kordero ng Paskwa na kasalo ng aking mga alagad?' At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na nagagayakan. Doon ninyo ihanda." At nagsiparoon sila at nasumpungan ayon sa sinabi niya sa kanila, at inihanda nila ang kordero ng Paskwa. At nang dumating ang oras, ay naupo siya, at ang mga apostol ay kasalo niya. At sinabi niya sa kanila, "Pinakahahangad kung kaning nakasalo ninyo ang kordero ng Paskwang ito bago ako maghirap. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, ito'y hindi ko kakanin hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos." At siya'y tumanggap ng isang saro, at nang siya'y makapagpasalamat, ay sinabi niya, "Kunin ninyo ito at inyong pagbahabahaginin. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom mula ngayon ng bunga ng ubas hanggang sa dumating ang kaharian ng Diyos." At siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at ibinigay sa kanila na sinasabi, "Ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Gayon din naman ang saro, pagkatapos na makahapon, na sinasabi, "Ang saro ito'y ang bagong tipan sa aking dugo, na nabubuhos ng dahil sa inyo. Datapwat narito, ang kamay ng nagkakanulo sa akin ay kasalo ko sa dulang, sapagkat ang anak ng tao nga ay yayaon, ayon sa itinakda. Datapwat sa aban niyaong taong nagkakanulo sa kanya." At sila'y nagpasimulang nangagtanungan sa isa't isa kung sino sa kanila ang gagawa ng bagay na ito. At nagkaroon naman ng isang pagtatalo-talo sa gitna nila kung sino kaya sa kanila ang ibibilang na pinakadakila. At kaniyang sinabi sa kanila, "Ang mga hari ng mga hentil ay napapapanginoon sa kanila, at ang mga may kapamahalaan sa kanila ay tinatawag na mga tagapagpala. Datapwat sa inyo'y hindi gayon,
kundi bagkus ang lalong dakila sa inyo ay maging tulad sa lalong bata, at ang namumulo ay maging gaya ng naglilingkod. Sapagkat alin ang lalong dakila, ang nakaupo baga sa dulang o ang naglilingkod? Hindi baga ang nakaupo sa dulang? Datapwat ako'y nasa gitna ninyo, na gaya niyong naglilingkod. Datapwat kayo ay yaong nagsipanatili sa akin sa mga pagtukso sa akin. At kayo'y inihahalal kong isang kaharian, na gaya nga ng pagkahalal sa akin ng aking Ama, upang kayo'y magsikain at magsiinom sa aking dulang sa kaharian ko. At kayo'y magsisiupo sa mga luklukan na inyong huhukuman ang 12 angkan ni Israel. Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Datapot ikaw ay ipinamanhik ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. At ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nakatalaga akong sumama sa iyo sa bilangguan at sa kamatayan. At kanyang sinabi, sinasabi ko sa iyo, Pedro, na hindi titilaok ngayon ang manok hanggang sa ikay lamang makaitlog na ako'y hindi mo nakikilala. At sinabi niya sa kanila, nang kayo'y suguin ko na walang supot ng salapi at supot ng pagkain at mga pangyapak, kinulang baga kayo ng anuman? At kanilang sinabi, hindi. At sinabi niya sa kanila, ngunit ngayon, ang mayroong supot ng salapi ay dalhin ito, at gayon din ang supot ng pagkain, at ang wala ay pagbili niya ang kanyang palabal at bumili ng isang tabak. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, na kinakailangang matupad sa akin itong nasusulat. At ibinilang siya sa mga suwail, sapagkat ang nauukol sa akin ay may katuparan. At sinabi nila, Panginoon, narito ang 2 tabak. At sinabi niya sa kanila, sukat na. At siya'y lumabas at pumaroon ayon sa kanyang kaugalian sa bundok ng mga olibo, at nagsisunod naman sa kanya ang mga alagad. At nang siya'y dumating sa dakong yaon, ay sinabi niya sa kanila, magsipanalangin kayo, nang huwag kayong magsipasok sa tukso. At siya'y humiwalay sa kanila na may agwat na isang itsang bato, at siya'y nanikluhod at nanalangin, na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. At napakita sa kanya ang isang anghel na mula sa langit, na nagpalakas sa kanya. At nang siya'y nanglulumo ay nanalangin siya ng lalong mahingas. At ang kanyang pawis ay naging gaya ng malalaking patak ng dugo na nagsisitulo sa lupa. At nang magtindig siya sa kanyang pananalangin, ay lumapit siya sa mga alagad, at naratnan silang nangatutulog dahil sa hapis. At sinabi sa kanila, bakit kayo nangatutulog? Mangagbangon kayo at magsipanalangin, upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang karamihan, at siyang tinatawag na Judas, na isa sa 12, ay nangunguna sa kanila, at siya'y lumapit kay Jesus upang ito'y hagkan. Datapwat sinabi ni Jesus sa kanya, Judas, sa isang halikbaga ay ipinagkakanulo mo ang anak ng tao? At nang makita ng mga kasama niya ang mangyayari, ay kanilang sinabi, Panginoon, magsisipanaga baga kami ng tabak? At tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng dakilang saserdote, at tinigpas ang kanang taingan niya. Datapwat sumagot si Jesus na nagsabi, pabayaan ninyo sila hanggang dito. At hinipo niya ang taingan ng alipin, at ito'y pinagaling. At sinabi ni Jesus sa mga pangulong saserdote at sa mga punong kawal sa templo at sa mga matanda na nagsidating laban sa kanya,
Kayo'y nagsilabas na tila laban sa isang tulisan na may mga tabak at mga panghampas? Nang ako'y kasama ninyo sa templo araw-araw, ay hindi ninyo iniunat ang inyong mga kamay laban sa akin. Datapot ito ang inyong oras at ang kapangyarihan ng kadiliman. At kanilang dinakip siya at dinala siya at ipinasok siya sa bahay ng Pangulong Saserdote. Datapot sa malayo'y sumusunod si Pedro. At nang makapagpadikit nga sila ng apoy sa gitna ng looban at mga kaupong magkakasama, si Pedro ay nakiumpok sa gitna nila. At isang alinang babae na nakakakita sa kanya samantalang siya'y nakaupo sa liwanag ng apoy, ay tinitigan siya at sinabi, "Ang taong ito ay kasama rin niya." Datapot siya'y nagkaila na nagsasabi, "Babae, hindi ko siya nakikilala." At pagkaraan ng isang sandali, ay nakita siya ng iba at sinabi, "Ikaw man ay isa sa kanila." Datapot sinabi ni Pedro, "Lalaki, ako'y hindi." At nang makaraan ng may isang oras, ay pinatotohanan ng iba pa na nagsasabi, "Sa katotohanan, ang taong ito'y kasama rin niya sapagkat siya'y Galileo." Datapot sinabi ni Pedro, "Lalaki, hindi ko nalalaman ang sinasabi mo." At pagdaka, samantalang siya'y nagsasalita pa, ay tumilaok ang manok. At lumingon ang Panginoon at tinitigan si Pedro. At naalaala ni Pedro ang salita ng Panginoon, kung paanong sinabi niya sa kanya, "Bago tumilaok ang manok ngayon, ay kakaila mo akong makaitlog." At siya'y lumabas at nanangis ng kapait-paitan. At nililibak si Jesus at siya'y sinasaktan ng mga taong nangagbabantay. At siya'y pinaringgan nila at tinatanong siya na sinasabi, "Hulaan mo, sino ang sa iyo'y humampas?" At sinabi nila ang ibang maraming bagay laban sa kanya na siya'y inaalimura. At ng araw na ay nagkatipon ng kapulungan ng matatanda sa bayan, ang mga pangulong saserdote at gayon din ang mga eskriba, at dinala siya sa kanilang Sanhedrin na sinasabi, "Kung ikaw ang Kristo, ay sabihin mo sa amin." Datapot sinabi niya sa kanila, "Kung sabihin ko sa inyo, ay hindi ninyo ako paniniwalaan. At kung kayo'y aking tanungin, ay hindi kayo magsisisagot. Datapot magmula ngayon, ang anak ng tao ay mauupo sa kanan ng kapangyarihan ng Diyos." At sinabi nilang lahat, "Kung gayo'y ikaw baga ang anak ng Diyos?" At sinabi niya sa kanila, "Kayo ang nagsasabi na ako nga." At sinabi nila, "Ano pa ang kailangan nating patotoo? Sapagkat tayo rin ang nakakarinig sa kanyang sariling bibig."